Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, host ng author promoter ng The Critics Promotions. Yan. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng impeachment complaint to BP Sara o yung impeachment complaint to BP Sara Duterte. So ang impeachment complaint kay BP Sara ay 4 na, no? At latest itong bagong file ngayon. Itong mga nakarang araw na isinapatagsikin si BP Sara sa aligasyong korupsyon. Yeah. So hindi naligid sa ating kaalaman yan na yung inihahing impeachment laban kay Vice President Sara na siya daw ay nangurap sa kanyang intelligence and confidential fund. Yeah. So, ang pang-apat na complaints na ito ay the complaint accuses BP Sara Duterte of culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, and corruption, graft and corruption, bribery, and other high crimes. At the core of the new filing are allegations that certain assets, bank account, cash holding, and property transaction were either omitted, understated, or not fully reflected in SALN. So yun, kanina rin tinitingnan yung SALN niya na hindi raw ito transparent yung kanyang pinasang SALN. So yun. Nais ng ilan nating kababayan na patalsigin si Vice Presidente Sara Duterte dahil sa korupsyon at mga violations nga sa Constitution. Ngayon, ang ating The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. At dito sa isyong ito ng impeachment complaint kay BP Sara ay mapag-iral ng patas na hustisya ang ating pamahalaan at hindi politikahin lamang siya at pagtulungan na patalsikin o anumang pagkalaban sa kanya dahil sa tatay niya, si Digong o dating Pangulong Duterte, na maraming galit sa kanya dahil sa aligasyon sa kanya sa nangyayaring drug war na marami yung extrajudicial killing o salvaging na involved sa drugs. So yun. Sana yung ating pamahalaan mula dito sa mga nagpa-file sa kanya ng impeachment complaint dito sa Kongreso o ilang mga group na nag-file sa kanya, so maging fair kayo at yung ating the government itself, yung ating Senado, Kongreso ay maging fair in sa pagtanggap ng impeachment complaint. Limig mabuti yan at ating kagaya noong paglimi kay Pangulong Marcos na walang sapat na batayan para siya i-impeach. So ganun din dapat ang gawin ng ating impeachment body ng Kongreso para kung yan ay itutuloy or ibabasura yung impeachment. So magkaroon ng fair justice mula niyan pala. At ang mga corruption cases na isinampa sa kanya ay naway patunayan ng patas at doon pa lamang sa investigasyon sa kanya noon sa Kongreso 2025 ay hindi na patas ang ating pagtingin o ating nakikita doon. Maging ang ginawa nila sa tauhan niya doon sa Kongreso, yung ginawa ng tauhan sa kanya sa Kongreso, medyo masyadong titingnan natin ay masyadong inopress nila yung kampo ni BP Sara in aftering corruption. So, yun nung hindi, kung nababalita niyo, di ba, ikinulong yung kanyang office chief, office staff. So, ngayon ay nagkaroon ng kaguluhan doon sa pagdalaw-dalaw ni BP Sara doon, di ba? Hanggang sa kung ano-anong nangyari at na-hospital pa, di ba? At kung ano yung mga gustong mangyari ng ating Kongreso. So, at halos ay bagsakan siya noong si BP Sara noong pintuan ng ambulansya. Kaya medyo sa ating pagtingin, mukhang hindi patas yung ginawang pagtrato sa kanya ng Kongreso. Kaya
nakapag-video siya ng ilang mga lingwaheng mga salita na sinasabing inireklamo siya for pag-threatening sa presidente, yung kay kagalang-galang na yung first lady at saka kay speaker. So nagkaroon siya ng mga word because of the nangyari doon na pressure sa kanila, press sila. So yung pag-aanalisa natin sa Congress investigation noon ay madaling sagutin. May lamang sila sa kanya kagaya sa mga sinabi yung mga fictitious na pangalan sa kanyang intelligence or confidential man, kagaya nito Mary Grace Piatos, diba? Di ba yan yung Mary Grace Piatos, nauwi na dyan sa pag-impeach kasi ayaw niya daw ipaniwanag. Ipinaliliwanag pa ng Musson niya. Di ba, binibigyan nila ng pagkakataon kung paano yung prosesong sinasabi nila para may paliwanag nila. Ginawa, jump up, kinulong na agad yung yung chief of staff niya na iniimbestigahan doon. Di ba, iniimbestigahan siya dyan sa mga fictitious name na yan. Ganito kayo yung ating pagtingin doon sa pag-iimbestigahan ng fictitious name na yan. Itong ganitong confidential at intelligence fund ay natural na ilagay mo sa maaaring resibo o anumang voucher record yan na itago ang tunay na pangalan ng mga payee, maging cashman o checks dahil sa maselan ang Intel Works o mga masiselang hakbangin ng BPOPs kung saan trabaho din nila ang seguridad ng masa. Dapat nagbigay sila ng konting konsiderasyon para ipaliwanag yan kasi nga kung halimbawa, di ba, nire-revisa mo, halimbawa COA, nire-revisa mo yung yung voucher. Bakit parang si mukha fictitious, may Grace Piatos, fictitious na fictitious. Titingnan natin. Ako na lang ang titingnan fictitious yun, pero bakit fictitious ang nilagay nila? Hindi nangangulagan ng korupsyon dahil itinago nila sa pangalan. Kasi, intelligence fund yun. Dapat itago mo talaga yung pangalan kasi doon pala sa voucher mo, kung mayroong mga mold doon, na titingin ko sino yung mga intelligence bibisara for the national security. Wala sa voucher pala, pag binutbot mo yan, pwede mo, mapapatay na nila yung tunay na pangalan ng kaniyang mga intelligence o sino man yung namamahal sa intelligence niya. Diba? Para binibigyan niya ng kung halimbawa magbibigay ka ng cheque doon, lalagay mo ba sa payee mo yung tunay na pangalan? Siyempre, ikakas mo yun, halimbawa, o kung halimbawa, gawin mo sa pangalan tunay ng kaya nga confidential intelligence. Sa ating pangunawa, pangunawa. Kung ano man yung panuntunan ng pamahalaan dyan sa paggawa ng mga voucher na yan, pero sa pangunawa natin, dapat itago talaga yung pangalan ng mga intelligence niya o sino man binabayaran niya dyan. Because, maselan yan intelligence yan Kasi may buhay na inaano dyan at mayroong mga maraming kanuglog yan na maaaring mapahamak kung kanila makukuha yung mga pangalan niya. Dapat coded yan Dapat coded yung mga pangalan niya. Kung yung halimbawa sa FBI, sa CIA, coded lahat yan Kung nakakapanood kayo ng sine, di ba, ninanakaw nila yung mga code na yun. So pag nanakaw nyo, tepok lahat ng mga kapag nanakaw mo yung coded ng mga intelligence na name yan, pwede mo nang mapatay mo sila or ikaw na ang nanonood sa kanilang mga galaw. Alam mo na ang galaw ng intelligence. Kaya pag tinikitan ka, alam mo ba dito, tinikit sa'yo, di ba? Kaya alam mo yung pangalan niya, profile mo. Di ba? Kung medyo mabigat-bigat, pwede mo isalya yun. Kasi nga, kilala mo na sila. Kaya nga intelligence, di ba? Doon pa lamang, nag-aaksaya ka na ng oras at hindi mo bigyan ng pagkakataon doon pa lamang sa Kongreso na ipaliwanag yun. Hindi na binigyan ng pagkakataon ipaliwanag, di ba? Impeach agad Kung doon pa lamang yun sa iba't ibang mga sinasabi para itago doon yung kanyang korupsyon. Hindi natin parang magtatago ng korupsyon doon sa Intel Confidential, madaling nga doon sa ganong klase ng mga pangalan. Kaya nga dapat nga itago yung yung mga kapagkakilanlan ng mga intelligence niya. How it is, kaya meron yung Mary Grace Piatos, ano ba itinago mo sa Mary Grace Piatos? Lalaki pala siya. O diligaw na agad yung mga taong mga maaaring mag-counter intelligence kay Sara kung sino yung maaaring nasa security niya para pangalagaan ng Pilipinas. Di ba? Pag counter intelligence mo yun, kaya meron lalaki kaya yung babae, di ba? Malaking ligaw na agad yun di ba? Tingin na, baka niligaw daw, baka kurap. Ngayon,
Hindi tayo sang-ayon sa nangyayari sa Kongreso noon sa kainitan na pag-iimbestiga sa kanya. Inabi sila si Bibi Sara at kampo niya sa muntik pa siyang mabagsakan ng bituan ng likod ng ambulansya yata yun, no? In-equal sa ating paningin ang pag-apir sa kanya sa mga nasabing budget. Because doon pa lamang sa ating pinaliwanag na yon, dapat binigyan siya ng panahon para ipaliwanag yon. Nag-jump to conclude ka na agad eh. Itinago mo kay Mayor Grace Piatos. Nag-aksaya ka pa ng oras, ipahanap mo doon sa statistics si Mayor Grace Piatos at iba't ibang mga kaugnay ng mga pangalan niyan. So, maraming code na po pwede mong gawin niya. Pwede sa dinami-dami ng 10 pangalan yun, pwedeng isang tao yun eh. As a coded. Diba? Pwede mo ikaw doon eh. Kasi doon ka lang sa voucher, pag binutbot mo yun, wala na, tapos na sila na ang papanuorin ng kalaban nila para doon. Diba? Eh kung terrorista mo kumuha nun, diba? Pwede na i-ano nila yung mga pamalan ng ganyan, eh, diba? Yung mga espionage mga ganyan. Wala. So, generally, hindi tayo sangayon na mapunta ang korupsyon o ang kaban ng bayan dahil hindi tayo sangayon na mapunta ang korupsyon sa o ang kaban ng bayan sa korupsyon. Dahil sa maraming bibig ang hindi kumakain sa ating lipunan na Pilipino. Namumuhay ng hindi patas sa bansa, mayroon nasa matnabit ng pamilya, mayroon nagugutom, ang dami-daming problema, mayroon walang bahay. So, kailangan ito itong mga milyong sinasabi nila na ito na kinurap, subalit maging mahusay din tayo kung paano din natin lilimihin o i-afterin kung titingnan natin na ginagamit nga sa mali. Ito o ginasta o napunta kung para sa bayan o sa laban ng ilan. Hindi kagaya dun sa limbawa sa flood control. Kitang-kita pa lang na mayroon ng anomalya. Kitang-kita pa lang na may anomalya na hindi kompleto yung proyekto. Nagpasa ng completion po. Tapos yung kanyang mga paggawa, hindi na overpriced, mga materyales, madaling imbestigahan. Pero ito, ginajump agad to conclusion, di ba? Parang gano'n. Parang tinago raw. Opo naman. Bigyan mo ng kapaliwanagan na maayos doon sa Kongreso. Ini-impeach mo agad, hindi pa nagpapaliwanag, eh, di ba? Kinulong na agad yung ano, dahil nga, sabi niya, hindi, ganito eh. Hindi mo pinaliwanag gano'ng katagal yan. Ayun. So, kaya dapat sana ngayon itong mga muling inihain sa kanya, may kung ano-ano pa. So, imbestigang mabuti nung ating Kongreso yan. At yan ang mahirap diyan, lalo na syempre, alam naman natin na ang politika ay pari-partido yan. Ay kung hindi mo nasakop ang partido, ang mayorya, talo ka kapag nabotohan niya. Malilitis ka doon sa Senado. Ay nga, pagdating doon sa Senado, kapag sino ang mayorya, di ba? Hindi naman individual na nasa Senado, ay mayroong mga partido yan. Kaya kung sino gusto magpa-impeach sa'yo, kapag yung Senado ay namulitika yan, yung isang political party na namulitika, kakibat yung Senado, sigurado tatalsik siya, luto siya, talsik siya. Kapag naglutuan ng politika. Kaya yun ang mahirap doon eh. Mag-impare yung ating government for that yung palamang sa pagpapaliwanag nun. Kahit ako, kaya ko yung paliwanag eh. Kaya ko intindisi yung kanyang kampo noon. Bagamat, syempre, kaya nga ipapaliwanag niya na maayos para maunawaan natin kung ano ba talaga yan. Eh, hindi mo binigyan paliwanag na maayos eh. Gusto na impis agad. So, ayan. So, in the other hand, anyway, umira lang katotohanan at magkaroon ng peer investigation. Kumatong man sa impeachment trial sa Senado ay maging peer dito. Yan, sana. Kung man doon, magiging peer yung Senado para kung doon mamalalaman ng lahat. May bakit kinakailangan makarating pa roon. Diba? Yung imbestigan na maayos pa ron sa sa Kongreso yan eh. So ang ating nais dyan, i-turn down na yung impeachment complaint na yan sa kanya, actually oras lamang yan. At daw tayo na maging patas sa mangyayari dahil ang mga kakampi niya sa Senado ay ayun, napipintong na-aresto pa ng ICC at puro kalaban niya yung andoon sa ating pagtingin, di ba? So yun. Kaya hindi natin malaman kung sino yung paper dyan. Kasi nga, kampi-kampi yan eh. Ay kung ng politika, galit. Kasama ba ibang taong bayan, galit sa kanya dahil nga, siyempre, pagbubuntungan din yan, gawa doon sa kay Pangulong Duterte. Oh. So hindi naman natin sa pinagtatanggol siya doon sa kanyang posisyon o sa kanyang pangungurap sa ating fair justice.
So magpaliwanag tayo ng magpairal tayo kung paano iiral ng fair justice. Para yon ang maganda. So ngayon ay nagbigay ako ng konting kuro-kuro para kung paano kung yung pagpapairal nila ginagawa nyo kung nagkakaroon siya ng culpable violation of law or corruption, hindi mo binigyan ng mahusay na paliwanag dun sa Mary Chris Piatos pa-statistic pa kayo napakasimplong IQ lang naman yun diba? Parang nyo pa. So ngayon, ang eleksyon ay malapit na sa 2028. So ilang panahon na lamang, tulog na lang, di ba? Next year, 2027 na. O ay simula na magkampanyahan yan, 2027, di ba? Ilang panahon na ngayon, di ba? So siguro, at yan, siguro sa eleksyon 2028 ay ang eleksyon ay malapit na sa 20 ilang panahon na lamang yan. Tapos, maubos pa ang time ng Senado para dyan sa impeachment complete na yan. So, sali, magkatrabaho na lang sila nakatakip-pakinabang yung ating Senado, yung ating Kongreso. Sa ilang panahon na yan, kung ipagtuunan, hindi na mauuwi yun dapat mas marami pang katakip-pakinabang na isa-serve sa Pilipino para dyan. Bagang matrabaho nyo na talagang mayroong ganyan na mga korupsyon. Pangalan na magkakapolitikahan na. Siguro sa election 2020, umuli ang mga tao na sa tingin nila ay siyang karapat-dapat na ilagay sa pamahalaan o dapat mamuno. At hindi yung ganyan matapos mong iboto ay patatadisikin o politikahin. So yan. So na yung mirror ng fair justice at transparency. At gabayan ng Panginoon Diyos Kristo sa nangyayari ito at mababa sa katotohanan kung may kasalanan man siya o wala. Sana magabayan yung pamahalaan ng fair justice para sa nangyayari na yan. Ang lipo ng Pilipino. So, the greatest promotion and people's anti-crime promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala at patas ng siya at karapatan ng tao. So, yan. So, muli maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino. Ang bansang ito mula pamahalaan ng mga Pilipino, yung pamamahala na mabuti, matuwid, tugulin yung kapatid ng tao, patas na hustisya, ayan, at iwasan yung korupsyon, katiwalian pang-abuso, korupsyon. At kayo ay magabayan ng Panginoon Diyos. Yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting pamahalaan, pagpapairal ng fair justice, human rights, yung karapatan ng tao. Yan. At sa kaya tayo makapamumuhay na ayon sa karapatan, mapayapa, maunlad. Minsan makapanampalataya tayong lubos sa ating Panginoon Diyos. At magkaroon tayo ng kaligtasang espiritual, may maganda po. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabaw sa naman ng The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konstruksyon sa liwan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.